Sa Glacier Prison, lahat ay malupit na mutant criminal. Ang Deadpool ay pinigilan. Dumanas siya ng sakit dahil sa cancer. Iniis niya ang pambubuli, pero masaya ang pakiramdam ni Deadpool. Sa pagkakataong ito, maaari na siyang mamatay. Inaasahan niyang makita muli ang kanyang kasintahan. Palaging sinusubukan ng Deadpool na protektahan si Russell mula sa pang-aapi ng iba. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti siyang naging alalay ni Russell. Tulungan ng batang lalaki na mahanap ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang pamilya. Ngunit isang kakilakilabot na pangyayari ang nangyari. Dahil sa isang attacker, nagising si Deadpool. Ang taong ito ay halos kapareho ni Thanos. Pupunta kaya dito si Thanos para labanan ng X-Men. Nataranta si Deadpool at mabilis na hinayla si Russell. Akala niya ay siya ang target ng kalaban. Ngunit napagtanto niyang hindi siya pinupuntirya ng kalaban. Hello Russell. Walang oras. Nang nakaharap sa baril, sumugod si Deadpool. Gusto niyang protektahan ang lahat ng pinaniniwalaan niyang tama. Gayunpaman, nawala ang kanyang mga superpower. Natambo siya sa lupa, ngunit upang protektahan ang hustisya sa kanyang puso, tumalon si Deadpool mula sa itaas. At sa proseso ng pagbagsak, tinanggal niya ang kwelyo ng kuryente sa kanyang leeg. Nang mahulog ang pulse arrays, nabawi din ni Deadpool ang kanyang immortalidad. Pagkatayo ay binatukan niya si Thanos. Sino ka? Ako si Batman. Pagkatapos, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itapon si Thanos. Pagkatapos ay kunin ang sandata na binitawan ni Thanos at hinay pa ng kalaban. Hindi maintindihan ng Deadpool kung bakit niya sinubukang patayin ang isang 14 na taong gulang na batang lalaki. Kailangang ihayag ni Thanos ang kanyang layunin. Nakakagulat talaga, si Thanos ay isang sobrang sundalo mula sa hinaharap. Sinira ni Russell ang kanyang buong pamilya. Upang mailigtas ang lahat, naglakbay siya sa oras. Kailangan mong tanggalin si Russell sa murang edad. Hindi naniniwala ang Deadpool, kaya nag-away ulit ang dalawa. Nabawi ng Deadpool ang kanyang mga superpower. Ngunit wala pa ring tugma para kay Thanos. Nabali ang braso niya ng kalaban. At sinaksak din ng maraming beses. Bakit ang lupit mo? Talagang taga DC Universe ka sa tabi. Natamba si Deadpool ng kanyang kalaban. Kinuha ni Thanos ang barya na ibinigay ni Deadpool sa kanyang kasintahan at tinanong siya kung bakit gusto niyang protektahan si Russell. Bakit mo pinoprotektahan ang batang ito? Wala akong pakialam dito. Deadpool said an idle sentence pero nakuha nito ang atensyon ni Russell. Inunit ng pangungusap na iyon ang mga ilusyon ni Russell. Inactivate ng Deadpool ang granada sa kamay ni Thanos. Ang matinding pagsabog ay yumanig sa kanilang dalawa palabas ng kulungan. Nagpagulong-gulong sila pababa ng bundok. Nang malapit na siyang mahulog sa bangin, kumapit si Thanos sa bato upang takasan ang kamatayan. Ngunit nahulog ang Deadpool sa lawa ng yelo. Nakita niya ang nawawala niyang kasintahan. Tinanong ni Deadpool ang kanyang kasintahan kung bakit hindi niya ito pinapasok sa loob. Sabi ng girlfriend ko, matutulungan ka ng batang iyon na maging mas mabuting tao. Yung bata, ang Deadpool ay muling hinayla pabalik sa realidad. Dahil sa sinabi ng girlfriend niya, mas naging determinado siyang protektahan si Russell. Ibinahagi ni Deadpool ang kanyang mga iniisip sa kanyang matalik na kaibigan. Iminungkahi ng kanyang malapit na kaibigan na bumuo siya ng sarili niyang task force. Sa sandaling inilabas ang anunsyo, maraming mga mutant ang dumating upang mag-apply. Binabaluktot ng itim na lalaki ang electromagnetic field na maaaring magdulot ng pagkabalisa, pagdududa at sakit. Pinapasok siya. Ang superpower ng lalaking ito ay nakakapagdura ng malakas na asido. Bagamat medyo nakakadiri, ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Ang tao ay hindi nakikita ngunit imposibleng malaman kung siya ay dumating o hindi. Baka hindi pa siya dumarating. Dapat ay darating na, pero walang response. Nagpasya silang ampunin siya. Ang susunod na tao ay isang dayuhan. Ang susunod na tao ay mas mahusay kaysa sa tao sa Earth. Mayroon ding kasanayan sa paggawa ng kalawang. Recruitment. Nakatanggap pa ang Deadpool ng isang maswerteng babae. At ang tiyuhin ay may 3 uri ng sakit, obesity at diabetes. Ang lahat ay kailangan lang maghintay sa pagkakataong dumating. Dahil nasira ang kulungan sa nakaraang paninira, kaya lahat ng mga preso ay ililipat na para mabigyan sila ng pagkakataong mailigtas. Dumating na ang eroplano sa itinalagang lokasyon. Ang mga kasamahan sa koponan ay tumalon sa labas ng eroplano. Bumubuo sila ng isang magandang team. Sa una ay mukhang napaka-profesional ngunit isang insidente ang gamulo sa lineup. Pagdating nila, malinaw na ipinakita nila ang pagiging unprofessionalism. Ang Deadpool ay nakasabit sa isang billboard. Pagkatapos ay pinanood niya lamang ang itim na lalaki na bumagsak sa isang bus at namatay. Dahil sa malakas na hangin, natatakpan ng visibility. Siya ay nahuli sa helicopter blades sa landing. Mula sa malayo, bumangga ang invisible na tao sa high voltage power line. Ang lalaking ito ay si Brad Pitt. Pinakamaswerte ang tiyuhin sa katanghaliang gulang. Ngunit nasaksihan niya ang isang nakakakilabot na eksena. Ang bata ay nakulong sa isang garbage crusher.
Nagmamadaling tumulong ang tiyuhin. Dahil dito, sinabuyan niya ng asido ang kanyang mukha. Parehong kapos-palad at namatay. Hindi pa nagsisimula ang misyon at halos lahat ay nawasak. Ngunit sa desperadong oras na ito, lumitaw si Domino. Nagpapakita siya ng lakas. Dumiretso siya sa gitna ng kalsada. Ang lahat ay dapat umalis sa kanyang paraan. Tumawid siya sa kalye. Ang resulta ay isang kakilakilabot na sakuna. Ito ay hindi ka panipaniwala. Maaari ba na maaari kang mag-shoot ng mga laser beam mula sa iyong mga mata? Ito ay walang katotohanan. Hindi tulad ng sa mga pelikula. Gayunpaman, hindi lamang siya hindi nasaktan, dumating siya bago ang target. Tumalon siya pasulong. Diretso siyang tumalon sa sabungan ng sasakyan. Sinubukan ng escort na barilin siya sa mukha. Biglang pumikit ang baril at hindi makaputok. Pinalayas niya ito sa kotse at pagkatapos ay kinokontrol ang sitwasyon sa pagmamaneho. Ngunit biglang lumitaw si Thanos mula sa langit. Sinisira niya ang protective hammer. Madali siyang tumalon papunta sa ball. Upang maiwasang makalapit ang Deadpool, inihagis ni Thanos ang bawat isa sa kanila palabas ng sasakyan. Binalik ni Domino ang baril. Sa kabutihang palad, nataman niya ang isang tangke ng gas na naging sanhi ng pagsabog. Gustong tumalon ng Deadpool sa track, ngunit pagkatapos ng maraming pagsisikap, hindi ko ito magawa. Nang makitang papalapit si Thanos, iniwan ni Domino ang sasakyan at nagsimulang makipaglaban kay Thanos. Kahit na siya ay napakalakas at nangingibabaw mula sa simula, ngunit hindi ka mananalo laban sa isang sobrang sundalo. Natumba si Domino at nahulog sa isang delikadong sitwasyon. Ngayon ang Deadpool ay darating upang iligtas. Dumating siya sa tamang oras sa huling minuto at iniligtas si Domino mula sa panganib. Bumalik si Domino sa manibela. Susunod ay ang climactic match sa pagitan ng Deadpool at Thanos.